Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay Area. Dito na lang tayo magbibigay ng latest update tungkol sa Sangley Point International Airport Project. Ayon pa sa latest update, isang good news ang nakalap natin. Mukhang matutuloy na nga ang pagtatayo ng bagong international airport sa Cavite. Last month lang ay binigyan na ng PCC o Philippine Competition Commission ang House of Investments at ang mga partners nito na nagpropose na itayo ang Sangley Point International Airport. Ibig sabihin pwede nang ituloy ang pagtatayo ng bagong airport. Ayon pa sa final decision ng Philippine Competition Commission, hindi magiging competitor o mababawasan ang competition sa iba pang mga airports natin katulad ng NAIA at ang tinatayo na Bulacan Airport ng San Miguel Corporation. Kaya naman binigyan sila ng go signal. Nauna na nga na nagbigay ng approval ang iba pang mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Transportation, Philippine Reclamation Authority na isang positive sign na matutuloy na talaga ang pagtatayo ng bagong international airport sa Cavite. Ang SPIA ay binubuo ng ilang mga local at international companies. Sila yung magtutulong-tulong para maitayo ang bagong international airport. Ito ay pinangungunahan ng House of Investments na siyang nagpropose sa proyektong ito. Kapartner din nila ang bilyonaryo na si Lucio Tan at ang kanyang company na Macro Asia. Isa pang partner nila ang Cavitex Holdings Corporation. Kapartner din nila ang ilang mga international companies katulad ng Munich Airport International GmbH mula sa bansang Germany, Samsung C&T Corporation mula sa South Korea, OV Arup and Partners mula sa Hong Kong at marami pang iba. Isang world-class nga na bagong international airport ang planong itayo ng SPIA Development and Consortium. Kapartner din nila sa proyektong ito ang provincial government ng Cavite. Ayon pa sa latest update, balak nga nila na masimulan na ang pagtatayo ng bagong airport in 2 years. So mga 2026 baka magsimula na yung reclamation project. Ang bagong international airport ay magkakaroon ng 2 runway, 2 passenger terminal building na kayang i-accommodate up to 75 million passengers kada taon. Magtatayo din ng 4.3 kilometers na bagong expressway mula sa Cavitex na magkukonect na diretsyo sa bagong international airport. So ayan guys ang latest update, good news at mukhang matutuloy na nga finally ang Sangley International Airport Project. Ang proyektong ito ay may budget na $11 billion. Kapag natuloy ang schedule na masimula na itayo ang bagong airport sa year 2026, inaasahan ito na matatapos sa year 2028.
Abangan na lang natin yung mga susunod na update tungkol sa proyektong ito. So ayan guys, nandito nga tayo sa Seafood Village dito sa may Pasay City. Nasa likod ito ng CCP Complex. Bumalik na nga yung dating ganda dito mula nang binawasan yung reclamation project na itinambak dito sa likod. Ang bagong reclamation project na ginagawa dito ay ang Pasay Harbor City. Nasa 260 hectares ang man-made island na itatayo dito. Ayon pa nga sa utos ng gobyerno, binawasan yung itinambak na lupa at buhangin dito na dati ay nakasagad dito sa may shoreline. At ngayon nga ay makikita naman natin na sa 500 meters na yung binawas dito at naibalik na yung ocean view. Ang Pasay Harbor City Reclamation Project ay proyekto ng Pasay City LGU, kapartner ang ilang mga private investors. Ito ang isa sa mga reclamation project na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay. Ang iba pa ay ang Manila Solar City, ang SM Prime Reclamation Project na ginagawa ngayon sa likod ng Mall of Asia, ang Horizon Manila at ang Waterfront City Manila na cancelled pa rin hanggang sa ngayon. Hindi pa natin alam kung bibigyan ba sila ng go signal na ituloy ang reclamation project. Doon naman yan itatayo sa likod ng Quirino Grandstand.
So ayan guys, ang ganda na ulit dito mula nang binawasan yung itinambak na lupa at buhangin. Maganda rin yung pagkakabawas ng itinambak ng lupa at buhangin dito. Tinanggal talaga nila lahat at ngayon makikita natin yung dating shoreline. Pwede siguro gawin na lang beach dito. Yung ibang mga restaurant dito sa Seafood Village ay nagsara na nga mula nung tinambakan ng napakataas na buhangin. Pero ngayon na tinanggal na ulit yung itinambak na lupa at buhangin, unti-unti na ulit na nagbukas yung ilan sa mga restaurant dito. Ang Sofitel Hotel nga ay nagsara na rin, baka muli silang magbukas dahil tinanggal na rin yung lupa at buhangin sa likod ng hotel. Napakarami mga restaurant dito sa Seafood Village. May fresh market din na bilihan ng mga seafood dito. Anong masasabi nyo sa Sangli International Airport Project na mukhang matutuloy na nga? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.